So ayun nga guys, no, tulad ng sinabi ko dun sa last na video ko, i-share ko sa inyo kung paano ko fully nililinisan yung sun basin niya na to. Ang gamit ko kasi is hindi box, planggana ang gamit ko. Dati ito, since medyo humaba na sinog-nog, medyo lumaki-laki na siya, kaya nag-upgrade ako sa medyo malaki rin ng planggana. So actually ito, natanggalan ko na po ng mga pupo niya kanina. Hindi ko na lang pinakita kasi baka nagkataong may kumakain kapag napanood ng video na to. Tatanggalan ko na siya. Ang gagawin ko na lang ngayon, ililipat ko siya rito. And kapag ililipat ko siya rito, para malinisan yung planggana, syempre, kailangan ko siyang salukin. At kapag sinalo ko siya, gagamit ako ng ito. Kahit ano lang, basta malipat siya. Yan. Every week kasi ito, obligado nyung linisan. Sa mga gumagamit ng cat litter dyan, gumagamit ng cat litter, required po na every week, yung ibang twice sa week nila nililinisan pag dalawa yung gumagamit ng litter box. Pero since ako mag-isa lang naman sinog-nog, every week ko siyang nililinisan once a week. Yung talagang papalitan mo lahat, alisin mo lahat kasi malakas ang pang-amoy ng mga alaga natin pusa. Kaya kung akala natin wala nang amoy yan, sa kanila malakas pa rin yung amoy yun. So ayan, magaling ko na ito ng buo. Sweet na. Yan. So binuhos ko na siya. And then ito na yung hugasan ko. Dito ko siya sa banyo ilalagay para mas linisan ko ng ayos. Balik tayo mamaya. Explain ko nga lang pala, itong pad na to, yung cat litter pad. Maliit na bumili ako nito, kaya lang maliit yun pala. Kala ko malapad. Pwede rin kayo magpabili nito. Para kapag dudumi yung mga pusa ninyo, syempre may mga may iwang litter sand sa kuko nila, sa mga paa nila, diba? So dito mapupunta yun. And then eto, pwede nyo pa itong ibalik dyan kapag ba, marami na, diba? Mas marami rin kayo nababalik. Siya kasi kakaalis ko lang nito nung kahapon, kaya yan so ganyan. Para iwas din siyang, para hindi rin niya madala sa sahig ninyo yung mga sand nakakapit sa kuko niya. So ito muna yung pinag-anuhan natin, yung pinagpalitan natin. And maya ahugasan ko muna yung pinagtanggalan ng litter sand niya. So ayun, ito na tayo. Sa paglilinis nito, hindi naman kailangan gumamit tayo ng mga sabon na matatapang. Kailangan yung mild na sabon lang para hindi rin sila masyadong ma-irritate yung pang-amoy nila. Ma-irritate ba? So ngayon, babanlawan ko muna siya. Siyempre, yan. Kailangan muna natin banlawan para maalas yung mga dumi sa ilalim. Tapos, lagyan ko siya ng sabon. Itong bareta na ginagamit ko. Tapos, konting-konti lang, gaganyanin nyo lang siya. Para lang magkaroon siya ng bula. Konting-konti lang, tinawin nyo lang siya. Ayan. Yung isang bareta nyo, ako ngayon isang bareta, hinapin ko lang siya. Kaya, so ang tagal kong gagamitin yung kalahati pa nito. Actually, hindi pa nga masyadong ganyan lang. And then, ayan, ito ng tubig. Tapos, gumagamit ako ng brush or kahit anong pwede sa inyo, kung anong available sa inyo, para lang malinis, makuskusan nyo ng maayos. Like this. Kasi kailangan wala talagang matitirang amoy dito para hindi maamoy ng ating mga fur babies, ng mga alaga natin. Pero syempre, hindi porket aalisin natin yung amoy ng dumi nila, mag-iiwan tayo ng amoy ng sabon. Hindi rin pwedeng mag-iwan tayo ng amoy ng sabon kasi mai-irritate na, gaya ng sinabi ko, pwedeng ma-irritate yung pang-amoy nila at hindi na nila gusto gumamit ng litter sand din. So ayun lang, ganyan lang.
Yan nga, tapos na natin siyang sabunan ng konti. Ang gagawin natin ngayon, syempre babanlawan na. Alam niyo itong gawain na ito, hindi naman ito sobrang hirap. Kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Syempre, once a week lang naman ito. Kapag yun lang talaga natin, yung talagang, kasi ang pag-aalaga ng mga pusa at aso, responsibility talaga at saka seryosong commitment yun. Kailangan natin ganapan kung talagang seryoso tayo sa kanila at yung talagang gusto natin silang gawing pet. At syempre, being responsible owner na rin, kailangan talaga maging yung hygiene natin, i-maintain natin. Kasi kahit sila, ang pusa, malilinis siya mga pusa. Malinis lang sila, kaya ayaw rin nila ng maduming surroundings, saka yung ginagamit nila gusto nila malinis. And now, ayan, malinis na, okay na siya. Pupunasan ko na to hanggang sa matuyo siya. Kailangan talaga tuyong-tuyo siya para pag ibinalik ko yung litter sand, hindi siya mamuo. Kasi syempre, di ba, pag nababasa yun, pag natutuluan ng liquid yung litter sand, namumuo siya. So, sayang naman. Kaya dapat make sure na kapag binalik mo siya, tuyong-tuyo na talaga. Pupunasan ko na lang siya ngayon. At ngayon, punasan natin siya. Make sure na talagang tuyong-tuyo na siya. Alam mo yung iba, ginagawa nila, pag hinugasan nila yung litter box ng alaga nila, ilalagyan pa nila ng suka, ng baking soda, o ng kahit ano. Pero kasi, minsan, pag ginagawa natin yun, napapadami yung suka. So, ang nangyayari, umiiwas yung mga pusa na gamitin yung litter box nila. Kaya ang ginawa ko, konting sabon na lang, as long as malinis siya ng maayos. Yan, so, tuyo na to, sobrang tuyo na siya. Pwede na natin ibalik yung litter sand niya. By the way, itong litter sand na gamit ko, lavender to. Lavender yan. May video ako niyan sa mga nakaraang video ko. May ano ko nito, may tawag dito. May explanation ako nito tungkol dito. And kung magkano yung bili ko. Nabanggit yata kung magkano yung bili ko, pero nakalimutan ko na. Basta pag gusto niyo malaman, panoorin niyo na lang. Puntahan niyo na lang yung video ko na yun. So ayan na, all goods na to. Ano gagamitin? Ngayon is madaling araw na kasi para may magamit siya buong maghapon. Tapos usunod na dito, dito ko i-place yung cut litter ba ano yung pad niya. Para pag tungkol niya, paglabas niya, dun siya kakapakunin. So, ayun lang. Thank you for watching and have a good day everyone.